Ang ninuno. Napapailing na lang ng mga sandaling ito si Mang Ismael dahil sa pagkakaalam niya, kailangan pa nito ng maraming seremonya. Ang tawag sa ginagawa ni Tatay Juan ay alay sa mga engkanto, alay sa may-ari ng lugar na bukod sa mga taong nakatira, naroroon din ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Isang pagpapaiwatig na nagbibigay ng respeto sa lamang lupa at nakikipagkasundo. Sa oras na magkaroon ang tao ng magandang ugnayan sa mga lamang lupa, poprotekta nila ang taong nakipagkasundo. Ito ay batay sa mga itinuro ng Balaw kung papaano papaamuhin ang ibang nilalang na bukod sa kanya, nakatira din sa lugar pero sa ibang dimensyon. Ang mga nilagay ni Mang Ismael ay mga karaniwang pangontra lang kagaya ng mga abo, asin, at ibang proseso na ginagamitan ng orasyon. Hapon na ng mga sandaling ito. Nagmungkahi si Mang Ismael na kailangan niyang isagawa muli ang proseso para sa mag-anak nila Susan. Ngunit nagpaiwan si Tatay Juan. Hindi na sumunod ang tatay at sinabi, dadaanan pa nito ang galon ng tubig na naroon sa balon malapit sa maliit na batis. Habang naglalakad si Tatay Juan papunta roon, bigla namang dumating si Baki. Tila hangin sa bilis at napapitlag pa si Tatay Juan sa gulat. Huwag mo naman akong gulatin, Baki. Anak, baka atakihin ako at sumakabilang buhay ka agad ng dahil sa'yo eh. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Tatay Juan. Si Balaw po kasi. Puntahan daw po kita. Nakakaramdam daw po siya ng peligro. Si Kuya Alberto at Ka John na alarman na din. Si nanay at kaanak ni Susan naman po, nasa itaas na ng bahay. Tugon ni Baki. Ang dami mong sinabi. Ang sabi ko lang, pauwiin mo ang tatay mo. Mawalang galang, Juan. Pero kailangan mong bumalik sa bahay. Nagawa mo naman ang maayos sa mga pangontra, kaya ligtas kayo doon. Teka, hoy! Sabing wag nang puntahan yung balon eh. Ang kulit ng tatay mo, Baki. Hoy! Juan! Wika ng maharlikang Balaw. Nagmadali si Tatay Juan na kunin ang balon ng tubig at kaagad bumalik. Makikitang galit na ang mukha habang hawak ang tuhod. Ikaw Balaw ka, pinapauwi mo ko. Wala kaming iinuming tubig. Hay nako, o siya sige, dyan na kayo. Sumasakit na naman tong rayuma ko eh. Aray ko, nagmamadali pala, dapat tinulungan mo na lang ako. Wika ni Tatay Juan habang binabagtas ang daan paakyat. Oo nga naman po, wala kaming iinuming tubig. Bakit po ba sobrang natataranta ka? Ano po bang meron sa lugar? Wala ka namang sinabi sa akin maliban lang sa panganib. Tanong ni Baki. Kanina lang, may nararamdaman akong irito sa paligid. Pero nawala bigla. Teka, alam ko naman naramdam mo rin yun. Bakit ka ba nagtatanong? Sandali, bukod sa irito may iba pa. Tumahimik ka lang dyan. Naiirita ako sa boses mong duwende ka. Wika ng Balaw. Ayos ah. Ako daw yun nakakairita. Nakikisalo ka na nga lang sa isipan ko eh. Para mo na rin sinabi na sa'yo na lang yung katawan ko. Baliin ko kaya yung sungay mo. Saan ba tayo pupunta, dito ba? Ano ba naman yan, Makati dyan oh. May mga anipay oh. Tugon ni Baki. Tumahimik ka dyan. Hindi mo ba napapansin? May kakaiba banda roon. Ituon mo ang atensyon sa nakaambang panganib.
hindi mo ako magagamit ng husto. Sige, umabante ka. Nasa na ba ang mga kapatid mo? Ang kukupad kumilos! Wika ng Balaw. Di ba inutusan mo sila, dun sila sa kabila? Tapos ngayon hinahanap mo. Sandali nga. May mga nakatago sa ilalim ng kakawyan. Sobrang bilis oh. Kaya bang gumalaw na mairito kahit mataas ang araw? Tanong ni Baki habang binabagtas ang masukal na lugar. Ngunit hindi kumibo ang Balaw. Nang makarating siya sa ilalim ng kakawyan, nawala bigla yung mga sumusulpot. Pinakikiramdaman ni Baki kung anong magiging reaksyon ng Balaw. Ngunit wala. Hindi pa rin ito nagsasalita. Ngunit ramdam niya na gusto nitong kumawala sa katawan niya. Umabante ng lakad si Baki. Narinig niya ang paghangos ng maharlikang Balaw. Sa oras na makakita ng hindi maganda, dadalhin nito ang katawan niya para sumungkab. Hanggang sa magawi ang tingin ng paslit sa kabilang banda. Nakita niya si Alberto at Kadyo habang kasunod si Susan. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Baki sapagkat alam niya na mapagkakatiwalaan ang mga kapatid. Nang mga sandaling iyon, ramdam na ng bata ang pagigante sa katawan. Hindi ito mapakali at kamot ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan. Makikita din sa mukha ang pagkayamot. Kumpirmado. Mga irito nga. Sobrang galing magtago ng presensya. Akala siguro nila hindi ko mauhuli. Hoy ikaw paslit ka. Ayusin mo yung isipan mo. Bakit ba ang likot mo? Anong nangyayari? Tanong ng Balaw. Kasi, ang kati-kati. Sabi ng may anipay. Mabuti ikaw nasa loob ka ng katawan ko. Paano ko? Ay, aray ko ang kati. Ang kati-kati talaga. Wika ni Baki sabay takbo papunta sa espasyo. Maya-maya pa, bigla na lang nakakita si Baki ng dalawang tao sa unahan. Nasa mataas na bahagi ng lupa, pero ilang distansya lang ang layo mula sa kanila. Napahinto si Baki. Kinikilala kung sino ang mga ito. Isang ubod ng tanda at binata na tila kasing edad lang ni Katyo. Hanggang sa nag-abiso ang Balaw, ang nasa harapan ay mga irito. Kaya naman kaagad na ganda ang paslit. Lumapit ang bata ngunit ng mga sandaling iyon. Pinagmamasdan niya ng maigi ang kilos ng mga tao. Ngunit wala namang reaksyon ng mga ito maliban na lang sa pagtitig sa kanya. Nararamdaman ni Baki na nag-iinit na ang Balaw sa katawan. Pinipigilan lang ito ni Baki. Gustong siguraduhin muna ng paslit kung kalaban ba talaga ang nasa harapan. Bagaman alam niyang irito, pero baka ito yung mga tipong nagbabagong buhay na. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Baki. Wala naman. Namamasya lang. Bakit ganyan ka ako makatitig? Parang may gusto kang gawin ah. May masama ba sa pagpunta namin dito? Tanong ng matanda. May gagawin talaga ako. Lalo na kapag hindi ko nagustuhan yung kilos nyo. Wika ni Baki. Hangal! Ang dami mong satsat bata ka! Wika ng Balaw sabay sunggab sa matanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kagad itong nakailag ng mabilis. Habang yung isa naman, halata sa kinikilos na tila gusto nang umatake. Eto na. Eto na ang batang nagtatanga ng Balaw. Eto na ang sinasabi ni Sidro. Aba,
Malakas nga. Nga pala, wag mo nang isipin si Sidro. Patay na siya. Wika ni Guillermo sabay atras. Sinunggaba naman ito ng bata. Sabi ko na eh, dapat sinama na lang natin si Sidro eh. Wika ni Baki. Isasama. Masamang irito yon. Kahit pa magbago siya. Malaki ang posibilidad na babalik din siya sa pagiging masama. Lalo na't nakatikim at nakapatay na ng maraming tao. Maliban lang kay Susan na kahit isang irito, malinis ang kalooban. Nararamdaman ko yun sa kanya. Wala siyang bahid ng kasamaan. Tugon ng balaw. Nang mga sandaling ito, hindi na pinigilan ng bata ang pagkawala ng nilalang sa katawan. Sa halip sinasabayan niya ito. Kung anong naisip niyang gawin. Kasabay nito ang lakas ng balaw. Muling umatake ang bata ngunit kahit anong sunggab sa matanda, hindi man lang niya ito mapatamaan. Hanggang sa kumilos na rin ang isa. Lumundag ito sa harapan ng bata. Bigla na lang nagbago ang itsura. Naging asul ang balat at sobrang itim ng mga mata. Ganyan ba ang mga irito? Sa pagkakaalam ko itim lang sila. Tanong ni Baki. Hindi. Gabi nang makarap natin sila, kaya itim sa paningin mo. Ngayon, nakikita mo na sa liwanag ang totoo nilang itsura. Hindi alintana ng mga irito ang araw. Ang sabi ko sa iyo, para silang normal na tao. Hindi katulad ng ibang aswang na kailangang magtago sa dilim. Ibang klaseng irito ang nasa harapan mo. Hindi hamak na mas malakas kumpara sa mga napatay natin. Wika ng balaw. Napansin ng bata na dumistansya ang matanda. Habang yung isa naman ay sobrang likot ng mga mata. Dumapa ito at biglang sinunggaban si Baki. Mabilis namang nakailag ang bata, ngunit ang hindi niya inaasahan. Matapos sumunggab kagad itong bumuelo ng talon papalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito natamaan si Baki, tumilapon at nagpagulong-gulong pababa ng lugar. Dahilan kaya galit na galit naman ang balaw. Naririnig niya ang pagbitaw ng mabigat na salita ng nilalang at gigil na gigil. Ang sakit ng balakang ko ah. Ang lakas naman nun. Baka ako pa ang sisihin mo ah. Ginawa ko naman yung sinabi mo sa akin eh. Malaya ang isipan ko, kaya nakakasabay ka. Wika ni Baki. Hindi ako galit sa'yo. Nagagalit ako dahil mukhang dehado tayo sa laban. Kung hindi ako nagkakamali, yung matanda, siya ang hari ng mga irito at yung kasama niya, ang isa sa pinakamalakas niyang kauri. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagkabigo. Nakakainis. Pero hindi bale. Hindi pa naman tapos ang laban. Tumayo ka dyan. Huwag kang kukupad-kupad! Tugon ng balaw. Kagad namang bumalikwa si Baki at tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng mga kalaban. Wala na yung matanda. Sa halip yung isa na lang ang naiwan. Walang sabi-sabi. Kagad itong sinunggaba ng bata. Umalog pa ang lupa na tila lumilindol. Tinamaan ni Baki ang irito, ngunit hindi na malayang nabuhay pa ito. Sa lakas ng pagkatama, hindi man lang nasaktan.
Kalmado lang at tila mas mahinahon pa si Baki na lumapit. Samantala ng mga sandaling ito, alam na ni Alberto at Kadyo ang komosyong nangyayari sa panig ni Baki. Kasalukuyang tumatakbo ang dalawa habang nakasunod si Susan sa kanila. Susan, dito! Kumapit ka lang sa akin. Ingat ka dyan sa gilid ha. Bangin yan, madulas pa. Wika ni Alberto. Ay nako, inalalayan pa talaga. Kitang irito ang babae. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Kuya, dalian nyo sus Ginoo. Gubat to, hindi pasyalan. Bakit mo ba kasi sinama yan Wika ni Kadyo. Kung gusto mong mauna, mauna ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Kitang nahihirapan si Susan Susan, ayos ka lang ba? Tanong ni Alberto. Ayos lang ako, Alberto. Sige na, huwag mo na akong alalayan. Kaya ko naman Dalian nyo. Baka makatakas pa yung ibang irito Marami sila sa lugar. Nararamdaman ko silang lahat. Tugon ni Susan. Lente. Bahala ka nga dyan, Kuya Alberto. Wika ni Kadyo. Iniwan na ng binata ang dalawa. Hindi nakatiis si Kadyo dahil tila iba ang pakay ng kapatid sa lugar. Imbis na magmasid, nagawa pa nitong sumimple kay Susan. Hanggang sa nakita niya si Baki sa unahan, kalaban nito ang napakapangit na nilalang. Napahinto si Kadyo. Maiging pinagmasdan ng paligid kung meron bang ibang kalaban. Ngunit wala. Kaya pinili niyang lumapit kay Baki at nang makahanap ng pagkakataon, inatake niya sa likod ang kalaban. Ang buong akala ni Kadyo masasaktan niya ito. Pero laking gulat ng binata dahil hindi man lang ininda ng nilalang ang pagtama ng suntok sa tagiliran. Bukod pa dyan, hindi siya pinapansin ng aswang. Sa halip, nakatuon lang ang atensyon sa pakikipaglaban kay Baki. Sobrang nagtataka si Kadyo. Nakikita niya na sobrang tibay ng elemento. Sa bawat atake ni Baki may kasabay na malakas na puwersa ng balaw. Ngunit himala na nakakayang sumabay ng irito sa bunso. Ang lakas ng isang to Malayo sa mga napatay ni Baki doon sa lugar. Hoy! Hoy, teka Kuya Alberto! Huwag kang lalapit. Distansya lang. Susan, dito. Dito ka sa likod. Bakit ba kasi kayo sumunod Pinatulan mo yung kalokohan ng kapatid ko. Iba ang pakay niyan. Sige, diyan ka lang muna. Kilala mo ba yung iritong yan? Napakalakas Wika ni Kadyo. Sabi ko naman sa inyo bukod sa mga iritong umaaligid, kasama nila ang kanang kamay ng hari. Si Mateo yan, ang mortal na kaaway ng tatay ko. Tugon ni Susan. Yan si Mateo. Napakalakas niya. Kung ganun, siguradong mas malakas pa ang hari sa kanya. Wika ni Kadyo. Tumangulang si Susan at sinabing sobrang lakas ng hari. Maging ang batang si Baki na may gabay na maharlikang balaw, posibleng mahirapan kapag nakalaban ito. Iniisip noon ni Kadyo ang mga sinabi ni Susan. Kung nahihirapan na si Baki, papaano pa kaya sila? Natangan lang ng ngipin ng balaw ang nasa kamay. Hanggang sa bigla na lang tumigil ang laban. Bigla na lang tumigil sa pag-atake si Mateo. Anong nangyari? Bakit kaya siya tumigil? Tanong ni Baki. Malamang titigil yan. Naramdaman niya ang pinsala sa katawan niya. Dali na! Baka makatakas pa yan! Tugon ng balaw. Kagad na kumilos si Baki. Tumakbo siya ng mabilis sa baylundag. Nanlaki ang mga mata ni Alberto at Kadyo. Sobrang taas ng paglundag ng kapatid. Kumapit ito sa isang puno sabay amba ng paa.
at bumulusok pababa ang paslit. Papunta ito sa kalaban at nakaamba ng pagsuntok. Ngunit tumama lang siya sa lupa at nakailag ang nilalang. Pagtayo ni Baki, wala na si Mateo sa paningin. Nilibot niya ang mata sa buong paligid pero wala na talaga. Hanggang sa nakarinig na lang siya ng angil sa iba't ibang direksyon. Napakalakas at umieko sa buong lugar. Hindi lang ito nanggagaling sa iisang nilalang, kung hindi napakarami ng bilang. Kuya Kadyo, napansin mo ba kung saan nagpunta? Tanong ni Baki. Kanina nakita ko eh. Pero nung pag-atake mo, bigla na lang naglaho. Ikaw, Kuya Alberto, nakita mo ba? Nakatago ka sa bato eh. Wika ni Kadyo. Ako pa ang tinanong mo, ikaw yung nasa malapit eh. Baka nandyan lang sa tabi-tabi nagtatago. Tugon ni Alberto. Hanggang sa bigla na lamang nagalit si Susan. Ayon sa dalaga, umalis na ito kasama ng iba pang nakamasid sa lugar. Ang tinig na narinig nila, pahiwatig sa mga kasama na lisanin na ang lugar. Baki, baka kaya sila pumunta dito. Gusto lang nilang malaman ang kakayahan mo. Hinahanapan ka lang nila ng kahinaan. Bukod sa hindi ka tinatablan ng kulam, gusto nilang alamin ang iba pang abilidad mo. Ganyan kumilatis ng kalaban ng mga irito. Sa oras na makabisado ang lugar, babalik sila. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring mamayang gabi o hindi kaya mamayang madaling araw. Ganyan magtiktik ng mabibiktima ang mga irito. Wika ni Susan. Kung ganon, mas malakas pa ang makakalaban natin. Nahirapan na nga ako sa isang yun eh. Paano kaya kapag may iba pang katulad niya? Tugon ni Baki. Yun daw yung kanang kamay ng hari eh. Teka, bukod sa kanya, meron pa bang ibang irito na kagaya niya? Ang ibig kong sabihin, yung kasing lakas ni Mateo? Tanong ni Kadyo. Apat silang may ganong abilidad. Yung dalawa si Lucrecia sa si Armando. May malakas na kaalaman sa pangkukulam. Sila ang pumatay kay Darman at sa tatay ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaano sila kalakas eh. Basta, sila ang pinagkakatiwalaan ng hari sa larangan ng pangkukulam. Hindi malayong kasama sila sa pagbalik dito sa lugar. Hindi kaagad nakapagsalita si Baki. Habang si Kadyo naman, makikitang nag-iisip ng malalim. Bukod kay Mateo, may matanda pa. Narito din kanina eh. Mabilis din siya kahit nasaan yung tao. May pilat siya dito sa kamay. Dito, bandang bisig. Kilala mo ba siya, Ate Susan? Tanong ni Baki. Bingi ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo na yun na ang hari? Nakakainis. Kung sa lakas lang, lamang na lamang ako. Pero hindi ko mapantaya ng bilis ng animal na yon. Ikaw, Kadyo, matapos mong umatake, parang natakot ka. Nasaan ba si Alberto? Wala kayong silbi. Kung nagsabay kayong dalawa, nahuli sana natin at napatay ang isa sa kanila. Wika ng balaw. Bigla na lang nagpakita ang imahe ng maharlikang balaw. Nagulat sila Kadyo at napaatras. Habang si Susan naman ay napatili sa takot. Kagad napagtanto ni Kadyo. Dapit hapon na pala at hindi malayong makikita na nila ang balaw. Lalo pat may kinakarap na kalaban. Kasi ang tigas ng katawan ng kalaban eh. Si Kuya Alberto. Teka kuya, alam kong nandyan ka lang ha. Huwag kang magtago, hinahanap ka ng balaw. Wika ni Kadyo. Sus naman oh, nakita na ngang nagtatago ako, sinumbong pa talaga. Mamaya ka sa akin, Kadyo
paumanhin maharlik ang balaw kasi... Huwag mo kong niloloko, Alberto. Alam kong nandyan ka kanina pa. Pinaparinggan lang kita. Akala ko pa naman, re-responde kayo kaagad pagdating nyo. Wika ng balaw. Tutulong naman sana ako kaso pinigilan ako ni Kadyo. Kadyo, ano na ang sabi niya? Huwag daw akong lalapit dahil malakas ang kalaban eh. Alam mo naman tong si Kadyo, di ba may pagkaduwag? Kung ako lang? Ay sus, siguradong nahuli ko na yun. Tugon ni Alberto. Ay nako, binabaliktad pa nga ng animal. Ako pa ngayon ang duwag maharlik ang balaw. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, pag-iigiyan namin. Wika ni Kadyo. Mamayang gabi isagad nyo ang tapang nyo kung meron man. Kung bumisita yung mga irito. Tama si Susan. Siguradong bit-bit na nila ang buong puwersa. Pero kapag hindi sila nagpunta dito, tayo ang magdadala ng laban kung saan sila nagtatago. Hahanapin natin sila. Sa tulong ng mga lamang lupa, malalaman natin kung nasaan sila. Hindi man natin maramdaman dahil sa lakas ng sabulag na ginagamit nila. Mabubunyag pa rin ang kanilang pinagtataguan. Nakikinig ba kayong dalawa? Nang marinig ni Alberto at Kadyo, kagad tumugon ang dalawa at halos sabay pang tumango. Kadyo, hindi mo ba napaghahalataan? Galit na sa atin ang balaw pero kay tatay, maayos naman siya eh. Kahit pa nga, pinalo pa ni tatay si Baki, hindi naman nagreklamo yung maharlik ang balaw. Pero, pagkatapos tayong pagalitan ni tatay, susunod naman yung balaw. Kung makaasta, parang siya pa yung magulang natin eh. Ay sus, ang sarap talagang banatan yan eh. Kung wala lang siya sa katawan ni Baki, ginulpe ko na yan eh. Bulong ni Alberto. Iparinig mo sa balaw nang malaman natin ang kakalabasan. Paanong magagalit ang balaw kay tatay? Tama naman palagi ang ginagawa niya eh. Tayo kasi mali. Kaya siguro, nire-respeto ng balaw si tatay. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Sundin mo na lang ang mga ipinag-uutos ni tatay. Maging ng balaw, yun naman ang tama eh. Teka nga, lumayo ka nga sa akin. Ang lakas mong kumapit eh. Halatang duwag ka, baka malaglag tayo dito eh. Nang mga sandaling iyon, nag-abiso ang balaw na umuwi na sila Kadyo. Silang dalawa ni Baki ang magpapaiwan at susuyurin ang lugar. Maaring nag-aabang lang ang mga kalaban. Nag-aantay ng tamang pagkakataon upang umatake. Hindi naman na nagbigay ng opinyon pa si Kadyo at Alberto. Maging si Susan ay hindi na nagsalita. Habang papauwi, sinasadya ni Kadyo na bilisan ang lakad. Papaano ba naman kasi? Itong si Alberto halata sa kinikilos na naghihinay-hinay. Palaging kinakausap si Susan at sinasabihan ang dalagita na maganda ang kapaligiran. Hindi may pagkakaila na dumidiskarte ang kapatid. Oy sus, anong kinaganda eh, dapit hapon na. Tignan mo Kuya Alberto, kumukulimlim ang kalangitan. Sabihin mo, sinusuyo mo si Susan. Ay nako, oy Susan, malakas kumain yan. Magasto sa bigas. Oy, teka, biro lang naman. Ito manghahampas pa ng tsinelas eh. Hindi ka ba naiiyak kay Susan? Wika ni Kadyo. Uminit ang ulo ni Alberto. Gusto nang sakta ng kapatid. Linti ka Kadyo. Sipunin ka naman noon eh. Sobra-sobra na to. Kapag naabutan kita, pupulbusin ko yung ngipin mo. Wika ni Alberto.
Kumaripas ng takbo si Kadyo. Nang makarating sa bahay, sumimpli ito ng tabi kay Tatay Juan. Nakasalukuyang inaantay si Mang Ismael na matapos sa prosesong ginagawa nito. Nakakagulat ka naman. Aatakin ako sa'yo eh. Bakit ba parang balisa ka? May nangyari bang masama sa inyo? Tanong ni Tatay Juan. Wala naman po tay, ayos lang po. Pero si Alberto po papatayin nata ako eh. Ayan tayo, paparating na po, galit na galit sa akin. Awatin niyo po tay ha, ayan na po, malapit na oh. Oy, ano ba kayong dalawa? Oo, hindi ko kayo maintindihan. Bakit ba galit na galit ka, Alberto? Hoy, magkapatid kayong dalawa. Huwag kayong mag-away. Ano bang problema? Wala naman po tay. Naiinis lang ako sa kanya eh. Lagi na lang akong binabara. Hoy, ikaw ah. Wala kang respeto sa panganay. Ay naku, sus talaga. Wika ni Alberto. Nagbuntong hininga na lang ito at dumiretso sa likod ng bahay. Aray ko tay, ano po ba yun? Ba't yun naman po ako kinutusan? Ang sakit ah. Wika ni Kadyo. Ano ba't mainit ang ulo ng kuya mo? May ginawa ka bang kabulastugan? Tanong ni Tatay Juan. Tignan niyo po yung mukha ni Kuya Alberto tayo. Yamot na yamot. Inaasar ko po kasi siya na nauhumaling kay Susan. Atin lang po to tay ha. Ako na lang yung nahihiya eh. Kung dumiskarte parang tambay sa tubaan, bulok na bulok. Pagmasdan niyo po tay ha. Tignan niyo, mamaya lalapit po yan kay Susan. Aray ko naman tay. Bakit binatukan mo na naman ako? May masama po ba sa sinabi ko? Tanong ni Kadyo. O ikaw, akala ko pa naman kung ano na eh. Yan lang palang kalokohan yung dalawa. Imbes sa ibalita nyo ang nangyari sa lugar, yan pa ang narinig ko. At saka chismoso ka din ano. Dinadamay mo pa ako. Daig mo pa ang unggoy kung magmasid eh. Hayaan mo lang ang kapatid mo. Ngayon na nga lang niya naging ganyan eh. Sobrang tahimik niyan, parang takot sa babae. Dapat maging masaya ka. Hindi yung tinutokso mong kabuti ka. Aber, kumusta? Anong nangyari kay Baki? Tanong ni Tatay Juan. Nagpaiwan po tayo eh. Napalaban kami kanina. Kumpirmado. Nagmamasid ka ang mga irito. Mamayang gabi o hindi kaya madaling araw maaaring bumalik ang mga kalaban. Ang hapdi ng batok mo taya. Ang init sa ulo. Tugon ni Kadyo. Gusto mo bang madagdagan pa yan? Kahit ako, alam ko kung papaano baray ng kapatid mo. Bueno, sige. Ganun ba? Sa tingin ko, ligtas naman tayo. Batay sa ginawang harang ni Ismael. Tignan mo si Susan, nahihiya na tuloy oh. Ikaw kasi tinutokso mo eh. Baka isipin yan pinagkakaisahan natin sila ni Alberto. Doon ka nga. Nadadamay ako sa kawirduhan mo eh. Sige na, umalis ka na dito. Baka madampot ko pa yung patpat tapos iampas ko sa'yo. Wika ni Tatay Juan. Habang si Mang Ismael, matapos maisagawa ang proteksyon sa pamilya ni Susan, sinabihan silang walang lalabas ng lugar. Sinang-ayon na naman ito ni Tatay Juan. Sobrang delikado nito. At tama, walang lalabas. Ang pamilya ko ay merong proteksyon doon sa tahanan kaya hindi ako nag-aalala sa kanila. Lalo pat naroon din ang mga anak ko na marunong sa mga pangontra at orasyon. Wika ni Mang Ismael. Pagsapit ng gabi, hindi pa bumabalik si Baki. Samantalang si Mang Ismael naman nanatili doon sa lugar. Inabisuhan nito ang mag-anak ni Susan na dapat nasa taas lang sila ng tahanan at huwag lalabas. Maging si Nanay Lucinda, naroon din sa taas. Lahat sila ay nasa kwarto. Idagdag pa dyan ang ginawa ni Tatay Juan. Tumpok ng bato na pinatakan ng dugo ng manok.
Pakikipagkasundo ito sa mga lamang lupa nang sa ganon maging bantay sila sa lugar. Bukod pa dyan, napakarami din kung ano-anong mga bagay ang nilagay ng albularyo sa silong, pati na din sa gilid ng tahanan. Asin, bawang, dahon at tinik ng kael, hilbas, at marami pang iba na ayaw ng mga aswang. Uri ng aswang ang irito at siguradong makakatulong ito. Doble-doble na ang pangontra sa lugar. Mula sa seremonya, poder sa lupain, at mga karaniwang pangontra na nasa gilid at ilalim ng bahay. Maging ang bubong, nilagyan din ng mga nakausling bagakay. Ang nasa labas, sina Alberto, Kadyo, Mang Ismael at Susan. Naroon pa rin ang iringan ni Kadyo at Alberto. Kahit nasa gitna ng mabigat na tensyon, parang wala lang sa kanila. Ay naku naman ho, bakit hindi pa rin bumabalik si Baki? Ito talagang balaw na to. Makakaltukan ko yan pagdating dito eh. Paniguradong ang balaw ang nagdidikta kay Baki. Medyo matigas din ang ulo ano. Palagi akong pinag-aalala. Wika ni Tatay Juan. Nang marinig nila Alberto ang sinabi ng tatay, nagsikuhan ng dalawa at halata sa muka ang pagkamangha. Kita mo na, takot kay tatay yung maharlikang balaw. Pero sa atin hindi eh. Kung makapagsalita yung balaw na yun, parang siya yung nagpapakain sa atin. Wika ni Alberto. Sabi ko, di ba? Kapag meron kang opinyon na ganyan, dapat sa harapan ng maharlikang balaw. Tumahimik ka na nga lang dyan. Kung ako sa'yo, puntahan mo sa likuran si Susan. Mag-isa lang siya dun oh. Kausapin mo, kunwari ka pa eh. Mamaya, mawawala ka na naman dito kaya uunahan na kita. Wika ni Kadyo. Anak nang, hindi mo ba ako pagpapahingayin sa panunukso mo? Alam mo kapatid kita ha? Oo, pero pwede kitang bigwasan ngayon. Sige, ulitin mo yung sinabi mo. Babasagin ko talaga yung mukha mo. Wika ni Alberto. Hindi na kumibo pa si Kadyo. Kumabig ito sa gilid at lumapit kay Tatay Juan. O tayo, sasaktan ako ni kuya. Hindi ko naman siya inaano. Kayong dalawa tumahimik nga kayo. Kapag ako nainis, pag-uumpugin ko yung ulo nyo eh. Isasama ko pa yung maharlikang balaw na yan. Pabigat sa isipan. Wika ni Tatay Juan. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla na lang nagbago ang presensya ng lugar. Yung malamig na simoy ng hangin ay nawala. Animoy naging kulob at umalinsangan. Kagad nagtungo si Mang Ismael sa baba. Nagmamadali ito at kita nila Kadyo kung paanong nagkumpas ng kamay si Mang Ismael. Nang mawala sa paningin nila ang albularyo, narinig naman nila Kadyo ang pagsambit ni Susan sa likod ng bahay. Inaantay noon ni Kadyo na tumugon si Alberto, pero nakatitig sa kanya ang kuya at kitang-kita ang panlilisik ng mga mata nito. O bakit? Ano pang inaantay mo dyan kuya? Puntahan mo na! Ikaw na! Sobrang dumi kasi ng isip mo eh. Ano ba kayong dalawa? Puntahan nyo na ang dalagita. Baka kung anong nangyayari doon sa likod eh. May iwan ako dito sa bukana ng pintuan. Wika ni Tatay Juan. Tumakbo papunta sa likuran si Kadyo. Sumunod naman si Alberto. Nakita nila si Susan na naroon sa isang malaking bato, nakatungtong at nakatingin sa malayo. Susan, bakit? Bakit ka sumisigaw? Bungad ni Kadyo. Hindi naman nakapagsalita si Susan. Nakatingin lang ito sa malayo at sobrang seryoso ng muka. Tumungtong na rin si Alberto at tinignan kung ano ang sinisipat ng dalawa. Ngunit wala naman siyang nakita. Sobrang dilim ng lugar.
Nandito sila. Napakarami. Kasama pa ang 2 magaling na mangkukulam sa lahi namin. Si Lucrecia, pati na rin si Armando. Nararamdaman ko yung presensya nila eh. Naghahanda din ng seremonya pambasag sa sinasagawang puder dito sa lugar. Wika ni Susan. Sandali, si Mang Ismael naroon sa kabila. Pero bakit dito mo naramdaman ang mga kalaban? Tanong ni Kadyo. Nagkalat sila sa lugar eh. Yung iba sinusubo ang lumapit. Humahanap sila ng paraan para makontra yung puder. Si Baki! Paparating si Baki! Wika ni Susan. Bagyang gumaan ang loob ni Alberto at Kadyo. Lalo na nang malaman ang pagdating ng paslit. Hindi nga nagkamali. Sapagkat ilang segundo lang ang lumipas. Rinig nila ang pagkalabog sa lupa na animoy nagsisilaglagang mga bunga ng nyug. Nasa kanluran ito. Kung kaya kaagad tinungo ni Alberto upang salubungin. Pagsipat ng panganay, laking gulat niya dahil nagliliwanag ang imahe ng balaw. Galit na galit ang muka kaya kaagad nang bumalik si Alberto. Nakalimutan ko. Kaya pala kumakalabog eh. Siguradong yung balaw yung nasa labas. Uy Kadyo, puntahan mo si Baki. Wika ni Alberto. Mukha mo. Alam kong balaw yung nakita mo, kaya tinutulak mo ako eh. Teka Susan, baka mapansin ng balaw na wala kaming ginagawa eh. Siguradong magagalit yun sa amin. Teka, hiwalay ako. Wika ni Kadyo at tumakbo pabalik kay Tatay Juan. Bakit parang natatakot ka? Ano bang nangyari doon sa likod? Wala tay, ayos lang po ako. Nandun po si Alberto eh. Ang sabi ni Susan, nasa paligid daw yung kalabaw eh. Yung kalaban pala. Ang sabi ni Tatay Juan, huwag lilisanin ang harapan ng bahay. Hayaan na lang si Alberto doon sa likuran. Nang sa ganon kung napapaligiran man sila ng kalaban, bawat paligid ay merong depensa. Alberto, huwag kang aalis dito. Naririnig mo ba ako? Huwag kang yuyuko-yuko. Ikaw naman, Binibini. Mas maiging doon ka sa loob ng bahay. Masyado kang nakikita dito. Teka, nasaan ba si Kadyo? Wika ng balaw. Tumakbo eh. Natakot ata sa kalaban, ayun tumabi kay tatay. Tuwag kasi yan si Kadyo eh. Ako, maharlik ang balaw, matapang talaga ako. Wika ni Alberto. Nang mga sandaling iyon ay napapailing na lang si Susan. Sapagkat alam niya sa sarili, inuuto nito ang balaw upang magalit kay Kadyo. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ikaw ang duwag. Naramdaman ko na nagtago ka nung nakita mong ako ang paparating. Wika ng balaw. Hindi nakakibo si Alberto. Parang sinemento ang katawan at marahang kumabig sa malaking bato upang makadaan si Baki at ang balaw. Si Susan naman kagad tumakbo patungo sa bahay at pumasok sa loob. Uy, wag mo akong iwan dito. Teka, maharlik ang balaw. Ang sabi ni Susan, nasa likod daw manggagaling ang mga kalaban ah. Ako lang ba mag-isa dito? Tanong ni Alberto. Oo naman. Siguradong kakayanin mo sila. Huwag ka lang duwag. Naluluwa ka pa eh. Wika ng balaw habang patungo sa harapan. Maya-maya pa napakalakas na angil ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Kadyo ng mga sandaling ito. Sobrang tapang ng muka.
lalo na nang tabihan siya ni Baki. Hindi naman nagsalita ang balaw, kaya alam ni Kadyo na hindi siya ang pupunahin nito. Yung alinsangan sa lugar mas lalong lumala. Animoy wala ng sariwang hangin. Hindi na gumagalaw ang mga damo at pagduyan ng mga kahoy. Sobrang bigat ng presensya. Maya-maya pa nagreklamo na si Tatay Juan. Ang sabi nito parang nahihilo siya. Nagsalita naman ang maharlikang balaw, pero ang boses na lumalabas ay kay Baki. Malakas ang nasa paligid, Tay. Ang sabi ng balaw, yung sinagawa mo daw na pag-aalay tumalab na. Nakabantay na ang ilang mga lamang lupa sa paligid. Nakikita ko sila. Pero yung mga karaniwang lamang lupa lang eh. Walang tikbalang. Hindi daw kakayanin ng mga ito ang pigilan ng mga kalaban kung sakaling mabasag na ng tuluyan ng poder. Wika ni Baki. Magsasalita pa sana si Tatay Juan, kaso nga lang nakarinig sila ng pag-ungol doon sa baba. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil boses ito ni Mang Ismael. Kagad itong pinunta ni Baki at sumunod naman si Kadyo. Nang makarating sa baba, natagpuan nilang nakaluhod sa lupa si Mang Ismael. Nakaangat ang kamay na wari ba kinukumpas. Mga demonyo kayo! Hindi kayo makakapasok! Hindi nyo ko kayang pigilan! Wika ni Mang Ismael. May mga binibitawan itong kataga na hindi nila maintindihan. Kuya, siguradong hindi kakayanin ni Mang Ismael. Mas malakas pa ang ginamit ng irito. Ilang minuto lang bibigay ng poder. Huwag na nating antayin mangyari yun. Sumunod ka sa akin, kuya! Wika ni Baki. Tumakbo ang bata papunta sa burol. Ramdam na ni Kadyo ang matinding tensyon. Kung kaya habang nakasunod siya kay Baki, maigi niyang pinagmasdan ng paligid. Kung sakali mang may lulusob ay mapaghahandaan niya. Hindi na nagsalita pa si Baki. Patuloy lang sa pagbaba. Hanggang sa mas lumakas ang kakaibang pag-angil sa buong lugar. Huminto naman si Baki at bigla na lang yumuko. Kagad na ganda si Kadyo. Alam niya ang posturang ito ni Baki. May kalaban sa malapit ngunit hindi niya makita. Hanggang sa biglang tumakbo si Baki sa baylundag. Pinagmasdan lang ito ni Kadyo. Pagbagsak sa lupa ni Baki, laking gulat noon ni Kadyo dahil bigla na lang may umatungal. Sunod-sunod na kalabugan na ang narinig ng binatilyo. Isang indikasyon na napapalaban na si Baki. Lumapit siya. Tinignan niya ang madidilim na bahagi. Napahinto si Kadyo dahil nagkalat ang mga maitim na nilalang. Nalintik na. Ang dami pala. Nasaan na ba yung paslit na ko naman oh? Itong balaw talaga sobrang tiwala sa gamit na binigay niya sa amin. Wika ni Kadyo. Nagunat ng kamay si Kadyo sabay sugod. Isa lang ang kanyang pinupunterya, ngunit pinutakte siya ng kalaban. Nasa magkakaibang direksyon ito nang gagaling habang sumusugod patungo sa kanya. Kinakaya naman ni Kadyo ang mga patama. Hindi nga lang niya alam kung kakayanin niya pa kung katulad nung nakalaban ni Baki ang bubungad sa kanya. Kaswal lang na nakikipagsuntukan si Kadyo. Nakakatama naman ang binatilyo at nakikita niya ang pinsalang dulot ng kanyang pag-atake. Samantalang si Baki naman ng mga sandaling ito, bawat sumasalubong sa kanya bumabagsak kaagad. Bali-bali ang buto. Hindi na nakakalaban pa at kaagad binabawian ang buhay. Maya-maya pa napahinto si Kadyo. Umatras at maiging pinakinggan ang sigaw na galing sa kanilang tirahan. Hanggang sa makumpirmang boses ito ni Tatay Juan. Kung kaya gano'n na lang ang pag-aalala ni Kadyo. Sinubukan niyang tumakas. Kaso may humarang naman sa kanya. Kung kaya't napilitang lumaban ang binatilyo.
Nang mga sandaling ito kaya pala sumisigaw si Tatay Juan dahil nakita nitong gumagapang si Mang Ismael patungo sa tugkaran ng bahay. Mabilis namang bumaba ng bahay si Susan at inalalayan ang matanda. Si Alberto wala na. Sobrang nataranta na ito. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Bukod sa nalilito kung saan siya tutungo upang umatake, hindi din niya makita ang kalaban. Idagdag pa dyan ang pag-angil na nanggagaling sa magkakaibang direksyon. Basag na ang puder na ginawa ko. Yung mga tumpok ng bato na ginawan mo ng alay, yun na lang ang pumipigil sa mga irito upang pumasok. Naiirita sila. Hindi ko rin maintindihan. Parang may mga hindi nakikitang lumalaban sa mga irito. Wika ni Mang Ismael. Maaaring ito daw ang mga lamang lupa na nagkakaroon na ng ugnayan kay Juan. Maaaring tama ka. Huwag naman sana mangyari ang iniisip ko. Alberto! Alberto, magsalita ka dyan sa likod! Ayos ka lang ba? Wika ni Tatay Juan. Natatanaw niya ang panganay. Nakatulala. Hindi gumagalaw sa ibabaw ng malaking bato. Hindi ako ayos dito. Nasaan na ba si Maki? Bakit hindi ko na siya makita? Animal na batang yan, oh. Ang daming kalaban na paparating eh. Linti, nakakatakot pa yung angil. Bahala na nga yung ama. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Wika ni Alberto. Nagbuntong hininga sabay lundag pababa ng bato. Desperado na si Alberto. Para itong estranghero na naglalakad at nakaangat pa ang dibdib. Sige! Lumapit kayo mga animal kayo. Huwag kayong magtago sa dilim. Madaya kayo eh. Dito banda sa liwanag. Isa-isa lang ha. Walang gulatan. Wika ni Alberto. Hanggang sa may sunod-sunod na lumitaw sa kanyang harapan. Mga tao lang pero pangit ang muka. Nakalabas pa ang dila at kita ni Alberto ang kumikinang na mga ngipin. Nayawa na. Mukha nga mga baliw ah. O dali, lumapit kayo dito. Bakit parang nagdadalawang isip kayo? Ayaw niyo yatang lumapit ah. Hanggang titig lang ba kayo? Wika ni Alberto. Huminto ang mga aswang. Kapag naglalakad papalapit si Alberto ay umaatras sila. Takang-taka si Alberto kung bakit natatakot sa kanya ang mga nilalang. Hoy, duwag. Tumabi ka nga dyan. Kung susugod ka, dapat kanina pa. Ang dami mong sinasabi. Wika ng maharlik ang balaw sa likuran ni Alberto. Nakita niya si Kadyo. Naroon nito banda sa ibaba nakikipagsagupaan. Hoy, kumilos ka na dyan. Magpapawis ka. Ito, kung ano-ano pa yung sinasabi. Ay nako kuya. Wala palang nangyayari dito sa likod. Nakakapagod namang tumakbo. Wika ni Kadyo. Sa puntong ito, naubos na ni Baki at Kadyo ang mga kalaban sa harapan, kung kaya dumiretso sila sa likuran. Kumilos na rin si Alberto. Parang wala ito sa sarili. Kahit saan-saan na lang tinatapon ng atake. Kahit walang tinatamaan, patuloy lang sa pagwawala. Sumisigaw pa. Hinahamon ang mga nilalang. Naging mabilis ang pangyayari. Matapos mapatumba ang mga irito, bigla na lamang tumahimik ang lugar. Animoy dinaanan ng dilubyo at naging misteryoso. Ang Ninuno.